Hello! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Gemini. Ayan. Um, mm. Huwag nyo na punahin kung ano yung way ko ng pagre-read kasi nakahiga po talaga ako. Gusto ko komportable ako habang ginagawa ko tong reading na to. And, yeah, iba po akong klaseng reader kaya pasensya na po kung hindi ako katulad ng iba. At kung ayaw nyo naman sa akin, pwede naman po kayo mag-next video. So, astrological reading po ito for Gemini, Sun, Moon, Rising, Gemini. So, be sure to check your natal chart. Okay, so pag-usapan natin kung ano yung magiging effect ng Chiron retrograde sa'yo, which is yung Chiron retrograde, naganganap na siya ngayon, July 30, at magiging retrograde siya hanggang January 2. So, ano ibig sabihin nun? Yung retrograde is yung pagbagal ng ikot ng asteroid na Chiron. Ano yung maaaring maging effect niya sa'yo, Gemini? Okay, so, Gemini, maaaring may mga past na mag-resurface sa iyo ngayon, especially may kinalaman sa iyong friends. No, maybe there's unfinished business sa inyo ng mga friends mo, no, in the past. Pwedeng past friend biglang magparamdam sa iyo, or pwedeng may mga issues or usapin ng mga past friends or you know, pwede rin kasi yung mga malalayong kamag-anak eh. Ayan, biglang magparamdam sa'yo and then there's something na pwedeng mapag-usapan kayo regarding sa past na hindi pa natapos sa inyo. And at the same time, pwedeng magkaroon ng pag-iisip regarding sa future plan or goals or wishes mo. Pwede magkaroon ng mga pagbabago doon or pagbabalik, no? Kasi pwedeng na-shift yung pag-iisip mo regarding sa mga ibang bagay, and then biglang maisip mo, babalikan mo, ayan ba, magkaroon kayo ng pag-uusap ng kaibigan mo, tapos mabalik na naman yung mga kagustuhan mo regarding sa mga bagay in the past, then malaki ang maitulong ng mga kaibigan na ito para mangyari yon, no? So, also, dahil nagkakaroon ng sextile, etong um, Chiron sa planet of beauty and love, which is the planet of Venus. So, pwedeng makatulong ang friends mo regarding sa love and beauty. Either they can help you para mas turuan ka kung paano mas maging maganda, maayos ang sarili mo. Pwedeng may mga mai-recommend sila sa'yo na mga beauty products or whatever, no? Para mas makatulong, para mas lalo mong maayos ang iyong sarili. Or also, possible din na magkaroon ng pagbabalik ng itong mga friends na ito, and then this time, hindi lang sila magiging friends sa buhay mo, but rather magiiwan sila ng marka, like emotionally. Pwedeng this time around may mabuo sa inyo. So, yun yung effect ng Chiron retrograde sa'yo. And at the same time, meron dito mga tao na pwedeng mapilitan kang lumayo or mapalayo sa kanila dahil may mga limitasyon. Okay? It could be limitasyon na may kinalaman sa work, mga boss sa buhay mo, ayan. And it could be friends din naman na magkaroon ka ng limitasyon sa kanila. Pero this is the time na kasi kaya mangyayari yung mga limitasyon na yun, eh dahil may mga hinihil ka sa buhay mo. For example, money, no? So, talagang mapapalayo ka sa iyong friendships, ganyan, mga kaibigan mo, dahil kailangan mong mag-focus sa pera, kailangan mong mag-focus muna sa mga bagay na dapat isikasuhin at unahin sa ngayon. Okay? Pero, part of you is magkakaroon ng learnings or realizations. For example, ay hindi pala all the time kaibigan na makakatulong sa akin. Sabihin na natin sila nagbibigay ng kasayahan sa'yo, pero iba pa rin kasi yung problema nila, iba yung problema mo. At may mga time na hindi naman talaga kaibigan ang makakatulong sa mga bagay na yan, at kundi ang sarili mo. Okay? Maybe even your boss, they are the one that could help you.
or the father figure sa buhay mo, sila yung makakatulong pa nga sa'yo regarding sa mga problema mo sa buhay. Pero yung mga kaibigan mo, wala, hindi ka nila makatutulungan sa mga bagay na yan. So, isa yon sa mga learning na pwedeng matutunan mo around this time. And, sabi ko nga, kung nasan si Cairo, nandun yung sugat. Pero yung sugat na yon, matututunan mo siyang gamutin sa sarili mo by experiencing all these things, no, na pwedeng magkaroon ng realization mula sa'yo, tapos magkakaroon ng kasagutan yung mga tanong mo. Nabibigay ko nga example sa'yo yung may mga bagay na may kinalaman sa iyong kaibigan. Dati nalulungkot ka, nasasaktan ka kasi napapalayo ka sa mga kaibigan mo. Ayan. Kasi nagkaroon ka ng mga responsibilities, etc. Tapos wala ka ng time sa kaibigan, etc. Ngayon may sugat ka doon. And then ngayon, nagkaroon ka ng problema or pwedeng magkaroon ka ng problema around this time na hindi kaibigan mo ang makakatulong sa'yo regarding do sa problema mo na yon, na marirealize mo ay oo nga, tama nga. 'Di ba? Ngayon, yung sugat mo mula sa kaibigan mo mawawala around this time, July hanggang January 2, no? Marirealize mo, oo nga, hindi naman pala ako talagang kumbaga hindi ko naman pala talaga kailangan ito mga kaibigan na ito. Nandiyan sila, pero hindi sa mga times na kailangan ko talaga sila. So, yung iba, magkakaroon din ng realizations kung sino yung mga tunay na kaibigan sa hindi. Okay? At kung sino yung mga taong dapat kang magstay, dapat mo maglalapit, at dapat wag mo ipagtulakan sa buhay mo, at kung sino yung mga taong dapat palalayuan mo. So, magkakaroon ka ng realizations dyan. Okay, so that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye. If you want to book a reading, Madam P, Facebook page namin, follow ako sa page ng aming Bandang Sibol. Ayan, Sibol yung pinaka-name ng page, pero mas madali mo siyang masisearch kung ilalagay mo yung Bandang Sibol. Ayan, bukalista ako ng bandang yan at maganda kung makikita ko rin kayo doon, makakapag-interact ako sa inyo doon. At kung susuportahan nyo ako doon. Maraming salamat po. I love you all and bye-bye.